hindi naman pwede kung sinong admin, siya na lang. Kasi hindi na tayo rule of law nun, rule of men na tayo. So kung kakampi mo ang administrasyon, hindi ka extradite o padadala sa international criminal. Pagkalaban mo, padadala ka. There has to be a final arbiter. And if you look at the Philippine Constitution, iisa lang yan, yung korte. Kaya dapat mag-subscribe muna kayo. Kasi, gusto ko lang. Bakit? May angal kayo? Pero maybe this is what they call a sui generis situation o extraordinary situation. Kasi nga katulad ng mga hindi nalagyan ng due process sa war on drugs, it's a specific and extra special na sitwasyon. Sinong senador pa ba ang galamay ng isa sa albeit a short one, a bloody war against its citizen? O kaya naman ay kakailanganin ng foreign tribunal for this specific reason. Lalo na kung akusado sa crimes against humanity ang isang tao. Siguro okay lang na wag muna nating bigyan ng due process kasi nga sabi ni Bato, nung may namatay na bata sa isang drug raid, shit happens. Sige, sabihin na natin epal si Trillanes na he's a guard dog ng mga administrasyong Aquino and marami rin nagsasabi even administrasyong Marcos. Pero kung iisipin nyo, 6 na taon si Duterte sa pwesto. Tapos, yung anak niya, si Sara Duterte, Vice President. Malaki ang impluwensya nila. Pero, sa 6 o even 8-9 na taon na yon, hindi nila napakulong si Trillanes. Sure, napakuha siya ng mugshot, pero hindi kaso ang naibigay sa kanya. Ang ginawa, ni-revoke yung amnestia niya nung kasama siya sa nag-launch ng kudeta laban sa korupsyon ni GMA. 6 na taon siyang nandun para makahanap ng trumped-up charges laban kay Trillanes. Pero hindi nakahanap si Duterte. Bakit kaya? Bakit ba ang dami nilang ibinabato pero ni isa walang nagsistick? Kaya ngayon, si Duterte nasa ICC. Si Bongo, kinasuhan na kay Ombudsman Remulla ng mga conflict of interest prima facie cases. At pangatlo, si Bato de la Rosa mukhang susunod na kay Tatay Diggs. Siguro yung dream niya na nakasama niya si Duterte magkakatotoo.